Ako po ay si Jerome Galaria, 41 years old. 4 years na po dito. Ginagawa ko po ay misa, upuan, Cleopatra. Kung yung ginagawa ng mga tao dito, kung yung pagawaan, yun lang gagawin namin. Ang ginagawa namin doon sa amin, kawayan lang po. Walang kahoy na ang kawayan, lang, lagari lang. Pero ang kahoy, lang, mga gamit talaga. Masikip, marumi, sari-saring uri ng kalakal at palotsina ang bubungad sa iyo sa pagpasok mo. Ito ang nagsisilbing kilusan at gawaan ni Jerome sa araw-araw na pagpasok sa isang pagawaan ng muebles at bentaan ng kalakal sa bayan ng Santa Rosa. Ang kanyang araw ay maagang nagsisimula. Dito namin ay alas 7:30. Nung sarado namin ay 4:30. Galing ko po sa probinsya. Napunta lang ako po dito. Naghiwalay kami ng asawa. Pumunta lang ako dito. Kaso lang ginagawa namin, hindi ganito, hindi furniture. Sa bawat hakbang ng ating buhay, laging dumarating ang pagkakataong kailangan natin timbangin kung ano ang mas mahalaga. Ang pagsunod sa ating hilig o ang pagiging praktikal pagdating sa trabaho. Iba-iba ang pananaw at sagot ng bawat tao. Ito naman ang naging sagot ni Jerome. Sa akin, hilig na talaga nila kung ganun ginagawa nila. Nasanayan, yun lang gagawin nila. Pero kung sa kanilang sa tao, depende man sa tao yun kung panghanap buhay nila, tuloy nila yan. Depende sa diskarte ng kapwa tao. Ang mga makina ay nagbibigay bilis at kausahan sa trabaho. Ngunit hindi nila kayang patayan ang kakayahan ng tao. Mas mabuti may makina kag may tao din. Mahirap din kung walang makina kag sa tao. Pero mas maganda kung may tao kung nagawa kumpara sa makina. Kung makina, walang taong gumagawa ng makina ng lahat Sa loob ng 4 na taon na paggawa ni Jerome sa mga muebles, araw-araw siyang hinaharap sa mga pagsubok, lalo na sa pag-ukit ng mga disenyo sa kahoy. Ang mahirap gawin ang may drawing. Yun mahirap. Kasi walang kaming pang-ukit Usok, alikabok, at minsay amoy na nakakasulasok. Yan ang hindi maiwasang pagdaanan ni Jerome para mabigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa higit kumulang na 4 na taon niyang pagtatrabaho, kamustahin natin ang kanyang lagay. Okay naman. Din sa mga anak kong 3. Kaya ang gamit namin lang, 3 lang yan Wala na kasi purong na kamay. Wala kaming pangguwit niya Kung may pangguwit, napasa namin sa iba. Kaya hindi namin kaya yan. Yung kaya namin lang gagawin, yun kukunin namin. So, kung di namin kaya, hindi namin natatanggapin yan. Doon sabihin na naman doon ka lang sa kabila kung kaya nila. Yung mamisa ng pagkain, high chair, yun lang. Pag ang counter table. Depende sa nagpapagawa. Kung gusto niya, o plywood, kahoy, depende mas sa kanilang paggawa Kung gusto niya mabadali, plywood. Kung gusto ng kahoy matibay, kahoy sila. Sa tao man lang yun pagpagawa. Mabilis ang pag-usbong ng teknolohiya at maaaring magsilbing amba para sa mga manggagawa dahil sa potensyal nitong mapalitan sila. Sa akin lang, mas maganda kung tutulungan nila yung gumagawa ng mga furniture, kung kaya ng mga tao na mabuhay sila sa ginagawa nila. Depende lang sa ng mga tao. Hindi sila tiwala sa mga makina yung kung kaya na lang nila gagawin. Yung importante, yung maganda talaga, matibay talaga yung paggawa. Ang mga gawang kamay na ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino na halos bawat tahanan sa bansa ay may bakas
ng mga likhang ito. Hindi lang sila pangkaraniwang disenyo, kundi mga obra na puno ng kahulugan sa tahanan nyo. Mga obra na naglalaman ng kwento, buhay at kaluluwa ng mga kamay na lumilika sa kanila.